halos lahat tayo takot tumanda. Gagawin ng kung ano-ano, matakpan lang ang edad. Ginagawa ito ni Rachel araw-araw sa harap ng salamin. Pero di tulad sa atin, si Rachel ay 9 na taong gulang lang. Hindi kumpleto ang anumang birthday party dito sa tahanang walang hagdanan kung wala ang batang si Rachel. Dahil sa likas niyang talento sa pagsayaw, siya ang itinuturing na star dancer ng tahanan. Nung bata ako, ang birthday ko ang pinakamasayang araw ng taon. Pero may mga batang hindi masaya kapag dumarating ang birthday nila. Mga bata tulad ni Rachel. Si Rachel ay may progeria, isang sakit kung saan mabilis na tumatanda ang isang bata. Walang gamot sa progeria, hindi ito nakakahawa, hindi rin namamana. Bigla na lang sumusulpot sa isa sa bawat 4 na milyong bata. Sa buong mundo, 45 lang ang kilalang kaso ng progeria. At isa sa kanila, si Rachel. Ready, inhale! Exhale! Inhale! Exhale! Inhale! Hold your breath! Go! Sinamahan namin si Rachel sa kanyang PE class. Si Rachel ang pinakabata sa klase, pero isa rin sa pinakamahina. Hatakin niyo yung from the tip of your fingers down to your toe. Sa mga batang may progeria kasi, ang 1 taon sa atin ay katumbas ng 6 hanggang 8 taon sa kanila. Ibig sabihin, kahit 9 years old lamang si Rachel ngayon, ang katawan niya ay mula 54 hanggang 72 years old na. Kaya pagkatapos lang ng 5 minutong takbuhan, Pagod na? Pagod na. Napagod. gusto man niyang maglaro ng matagal, sumusuko na ang kanyang kulubot na katawan. 1, 2, go. Sa loob ng classroom, nakita namin ang iba pang sintomas ng progeria. Isa si Rachel sa pinakamagaling magbasa, pero pag maliliit na ang letra, halimbawa sa blackboard tayo, hanggang ano yung, kunyari magsulat ka dito, ano, hanggang saan siya nababasa niya? Hanggang dito lang sa first table. So, lagi siya sa first table. Pag doon na siya sa second table, Nahihirapan na siya. We need our ears for hearing. We need our feet. at pagkatapos ng ilang minuto, We need our let's sleep. Mas madali siyang mapagod ngayon. dati hindi siya ganun. Actually, very active siya. Although, active pa rin siya, pero hindi na. Ngayon, mas madali siyang. Kailangan pagka napagod siya, rest. Kailangan. Talagang magpapahinga siya. kinupkop si Rachel ng mga madre ng tahanang walang hagdanan noong siya'y 5 taong gulang lamang.
Mahirap ang pamilya ni Rachel kaya sina Sister Marique ang tumutustos sa kanyang pagpapagamot. Her lifetime, they say, when she will be 13, 14 years. So when she gets to be 14 years old, she dies? Yeah, that is according the research they do all over the world. Rachel is already 9 years old. 9 years, yes. Does Rachel know that she No, has 5 years to live? no. You know, sometimes I just try once to talk about it, but she is, no, I am Rachel. You know, the way she reacts. No, I am okay. So you told her she was gonna die. I said, Rachel, you will live only so many years. Oh, no, I live longer. You know, and maybe I will be as old as you. Ano daw sakit mo? Progeria po. Ano daw yung progeria? Ano daw sakit yun? Yung hanggang 50 lang po. Hanggang ano? Yung mga kahit ilang taon ka po hanggang 50 lang po. 50 o 15? 15. Hanggang 15. Tapos, ano mangyayari pag naging 15 ka? Wala na po. Anong wala na? Madidate. Mamamatay ka na? Hanggang 50 lang po ako eh. Nagulat ako sa aking narinig. Napakadali para kay Rachel na sabihing mamamatay na siya. Pero naiintindihan kaya niya ang kanyang mga salita. Anong gusto mong maging paglaki mo? Gusto ko maging artista po. Linggo-linggo nag-iikot si Sister Marique sa iba't ibang probinsya upang magbigay ng pagkain at gamot sa mga may kapansanan. There's a new one for here. Hello po! Ang tiyuhin ni Rachel ay isa sa mga tinutulungan ng madre. When I saw her, right away I said, there is something with that child. I could not explain it, what it was, you know. It was also the first time I have seen such a child. Said, there is something special with that child. Walang kakayahan ng pamilya na maipagamot si Rachel, kaya hiniling ni Sister Marique na ipaubaya na sa kanyang pangangalaga sa bata. Sumasama na lang palagi si Rachel sa pag-iikot ni Sister upang mabisita ang kanyang naiwang pamilya. Sa loob ng kanilang bahay, nakita ko ang tunay na Rachel. Isang batang makulit at palatawa, isang batang punong-puno ng buhay. Kulubot man ang katawan, bata siya sa puso at isipan. Anong gusto mong maging paglaki mo? Gusto ko maging artista po. Para po magtulungan ko po yung mga mama ko po at tatay ko. Artista? Ha? Sinong artista ang gusto mong maging? Cindy Locsin. Abang sa langit! Mga ulap ay sumising sa likod na mga kaya kaisuyang nalala. Nang magsawa sa tila walang katapusang kulitan, dinala ko ni Rachel sa kanyang paboritong lugar. Mahilig ka ba sa bulaklak? Apa, Bakit? kasi po, paborito ko po lahat ng mga kulay. Ah! Paborito mo lahat ng kulay. Sadly po lahat po yung mga kulay. Wait, Natutuwa ka ba pag nakakakita ka ng bulaklak? Ang ganda naman ito. yellow po sa loob. May yellow siya sa loob, tapos meron siyang pink sa labas. Ang tawag dito, cactus. Kako.
Ang hardin na ito ang kanyang espesyal na bahagi ng mundo. Alaga niya ang bawat halaman dito kahit gaano pa sila kaiba. Matinik. Matinik. Masarap naman po siya. Parang malambot lang po siya. Ito po yung pinaka-gusto kong bulaklak po kasi ito po yung tinanim ko po yung dating bata pa lang po ako. Ikaw nagtanim niyan? Apa. Bakit ito yung pinakagusto mong bulaklak? Kasi maganda. Maganda po yung mga kulay, mga isang kulay po. Ano yung kulay niya? Red orange po at saka yung orange na medyo nagkala po. Ang ganda, no? Kaya Bagay sa'yo to. Lagay natin dito. Wow! Ang ganda! Isa lang ang naisip ko noon. Minsan sa sobrang bilis ng ating mundo, madaling makalimutan kung gaano kaganda ang mga bulaklak, ang mga kulay ng mundo, at maliliit na himala nito. Bago matapos ang araw, lumapit sa akin si Rachel at bumulong. Ate, gusto ko kamusta yung mama ko. Sige, pupuntahan natin siya mamaya. Hiwalay na sa asawa ang ina ni Rachel. Minsan lang sa isang buwan kung siya'y mabisita. Kaya ganun na lang ang ningning sa mata ng bata nang sila'y magkita. Panganay na anak ni Beth si Rachel. Di niya malilimutan ang araw ng pagsilang ni Rachel. Mukha raw itong anghel. Maganda siya. Tapos yung buhok nga niya, medyo kulot-kulot pa. Makapal talaga yung buhok niya. Parang ganito ba? Oo, lagi Ito, kong iniipitan. kapatid to ni Rochelle, ano? Nung mag-4 na taon siya, anong nangyari? Salit na lumaki siya, palit ng paliit. Tapos nangalubot yung mga katawan niya. Yung mukha niya, nag-iba ng itsura. Parang ano ba? Yung parang nagiging matanda siya. Kumulubot yung balat, pumayat. Tapos yung ng mukha niya, ang cute-cute ng mukha niya, parang manika ng maliit pa Parang yan. ganito. Normal na ipinapanganak ang mga batang may progeria. Pero pagpatak nila ng 1 taon, unti-unti nagpapakita ang mga sintomas. Hindi na tumatangkad ang bata, lubha siyang pumapayat, nangungulubot ang balat. Pagkatapos, lilitaw na ang mga sakit na karaniwan sa matatanda. Lalabas ang mga ugat, magkakaroon ng rayuma, hip dislocation at diabetes. Malalagas ang buhok, luluwa ang mga mata, lalabo ang paningin, malalagas ang kilay at pilikmata, tutulis ang ilong at lalaki ang bungo. Sa edad na 13, darating ang kinatatakutan ng lahat. Lalabas ang sakit sa puso at sa utak, arteriosclerosis, heart attack, stroke, mga sakit ng matatanda na maaaring ikamatay ng mga batang may progeria sa edad na 14. Anong plano mo pag tumanda ka? Wala po. Bakit? Ayaw ko nga po maging matanda kasi matagal na po kasi ako nagpa-doktor. Ayaw mo maging matanda? Bakit ayaw mo maging matanda? Wala lang po. Para po hindi po ako toksin ng mga tao. Kung si Rachel lang ang masusunod, gusto niya sana bawat araw ng kanyang maikling buhay kasama niya ang pamilya. Kaya nga lang, Yung lahat ng gusto niya, hindi ko rin naman maibibigay sa kanya. Kamukha niya mga luho niya. Kaya simula nung hiniram yan sa akin ni sister, ayun, pinayagan ko na doon na muna. At least inaano naman nila, inaalagaan naman nila doon, mayaya siya doon. Tapos yung lahat ng gusto ng bata na ibibigay nila, mga damit, kung ano-ano. Tapos yung pampadoktor ng bata. pero tila hindi luho o magagandang damit ang hanap ni Rachel ngayon, kundi ang mainit na yakap ng isang ina. Kaya nung oras na para magpaalam, Gustuin ko na linggo-linggo pumunta doon. Hindi ako makapunta dahil ganyan ka. Nag-uumiyak ka. Tahan na. Masama lang ang loob mo.
Iyon ang unang beses na nakita kong umiyak si Rachel. At sa pagpatak ng kanyang luha, lumabas ang tunay niyang edad. Nung una, ayaw din tanggapin ng mister ko. Kasi nga, yung dalawa namin normal, tapos siya. Ganyan. Walang kasing ligaya si Araceli nang isilang niya si Maureen. Pangatlo sa magkakapatid, si Maureen ang itinuturing na bunso sa kanilang pamilya. Hanggang unti-unting magbago ang itsura ng sanggol. Tapos nung nag 3 months, tatanggal yung buhok, tapos tumutulis yung tenga niya. Hindi na yung dating normal. Pati ilong niya tumatangos, tapos yung daliri niya dating diretso, Kumukulubot. nagiging baluktot. Baloktot. Bumabaluktot. Hanggang sa hinlalaki na nga lang ang diretso. Ang diretso. Oh, didilig ka. Oh, hawak. Ngayon, ito na si Maureen. 14 na taong gulang, matandang-matanda na ang itsura. Pero sa paningin ni Araceli, isa pa rin siyang bata na nangangailangan ng pagmamahal. Sabi ko, galing naman to sa inyo. Tanggap ko. Hindi ko alam. Nung una, ayaw din tanggapin ng mister ko. Kasi nga, yung dalawa namin normal, tapos siya. Ganyan. Pero kalaunan, tanggap ko na rin. Sabi ko, basta alagaan ko na lang, mamahalin ko. Tulad ni Rachel, may progeria rin si Maureen. 14 years old ang edad niya pero ang katawan para sa isang 80 to 100 years old na matanda. Ayon sa mga doktor, si Maureen ay nasa huling yugto na ng progeria. Kasi sabi nung doktor, 14 to 16 lang ang buhay niya. Kaya minsan hindi ako nakakatulog. Kasi nga naaawa din ako. Yung mga kasabayan niya sa daycare, high school na ngayon. Kasi Ano to? Sa paper ko, Ano ba gusto mo maging paglaki mo, MK? fashion design. Fashion designer? Hindi ka pala magdamit. Sa mga damit, oh. Ikaw nag-drawing lahat nito? Iba po ate ko. Ay, yung iba. Walang alam si Maureen ukol sa kanyang sakit. Pilit itong itinatago ni Araceli. Sa halip, pinupuno niya ng bakas ng kabataan ng kanilang tahanan. Hi, Julian. O, buksan mo na. buksan mo na daw. 14 na taon nang inililihim sa bata ang kanyang tunay na kalagayan. Alam niya na ganun yung tawag sa kanya, pero hindi niya alam kung hanggang ilang taon lang siya. Mas okay yun. Para sa akin, mas okay. Kasi nga, ayaw mag-alala siya. Pag nag-alala siya, di siyempre ako din nasasaktan ako. Minsan may gabi lang. Pag umiiyak kasi ko, yung tulog na sila. Yung nag-iisa na lang ako para hindi nila makakita. Ano ba ang favorite color mo, MK? Wow! Galing! Pareho tayo. Pink din ang favorite color ko. Hindi na didiretso yung kamay niya? Hindi po. Ganun lang. Hanggang ganyan lang. Buti nakakapag-drawing pa rin siya kahit na ganito yung, nakaganon na yung kamay Opo. niya. Ito lang diretso sa kanya. Ito Lalaki. lang. Sa kabila ng kanyang baluktot na katawan, pinipilit ni Maureen na gawin ang mga bagay na karaniwang ginagawa ng mga bata. Wow! Thank you! Wow! Dami pa eh. Dami mo palang ginawa eh. Ito? Kay
Mama. To, kay Mama. Sa'yo to. Ano ba to? Pintas? Yan lang sa lahat ng anak ko ang nag-good night kiss sa akin paggabi. Yung sa tatlo. Ito. Yan yung bigay niya sa akin. Sabi niya. Sorry naman. Kasi naging bakulit po ako at salbahing anak. Sabi ko nga okay na din. Kasi sinapaligaya ko siya, paligaya niya ako. Ito, puro puso. May puso-puso ba yan? Oo, teka. Tingin ko yung magic pen niya. Bunso! So, titingnan daw ni ate yung mga heart na dinrawing mo dito. Doon sa pouch mo, sa bag. Diba? Ayun, ang daming heart! Ang Ilawan mo daw. galing! Bakit lagi mo sinasabi makulit ka? Makulit ka ba? Nung araw ding yon, naisipan naming ipasyal si Maureen. Bihirang lumabas ang bata, sabik na sabik makita ang mundo. Unang pagkakataon niya itong makita ang dagat, kaya matyagang pinanood ni Maureen ang paglubog ng liwanag. Hinintay lumapat ang dilim, animoy isang anghel sa dapit hapon ng panahon. Sa palagay mo, gabi na. Hindi pa siguro. 12 o'clock p.m. na. Gabi na nga. Pag ganun. Kapraso na lang yung liwanag, oh. Kanina malaki. Nang kumagat ang dilim, sa liwanag namin dinala si Maureen. Sa mundo ng naggagandahang ilaw, Oh, galing oh! Magaling niya oh! Hindi kailangan ng hawak oh! sa makulay na lugar ng mga kwento at alamat, Mermaid! Oh, sino Ayan, naman sino yun? yan? Sino naman yun? Sino yun? King Trito. Si King Triton. sa matamis na ligaya ng kamusmusan, sa makapigil hiningang sakay ng buhay. Pagkatapos ng nakakahilong roller coaster, pahinga muna kami ni Maureen. Isang palabas ang aming pinanood tungkol sa isang munting anghel na pinahiram ng kalangitan para magsabog ng liwanag sa mundo. Pinagmasdan ko si Maureen. Sa paningin ko, tulad ng bida sa palabas, siya rin ay pinahiram para maghatid ng kaligayahan. Isa lang ang hiniling ko nung mga oras na iyon. Kung pwede lang sanang pahabain pa ang gabi. Noon ko lang naintindihan kung bakit tinatago ni Araceli ang katotohanan kay Maureen. Bakit mo nga naman iiyakan ang isang maikling buhay kung maaari pa namang namnamin at bigyang halaga ang bawat oras na naiiwan. Thank you! Wala kang buhok. Kaya, ikaw. Wala rin. Meron konti. Ako mas makapal pa yung buhok ko eh. limang bata lang ang kilalang may progeria sa buong mundo. Kaya ang mga batang may ganitong sakit, inaakalang lumalaki sila ng nag-iisa. Sa unang pagkakataon, 2 batang may progeria dito sa Pilipinas ang magtatagpo.
na tayo. Mana? Hindi mo ako mabagsak. Ano mababagsak? Hindi, wala. Hi, Maureen! Maureen, ito si Rachel. Hey, Maureen. Hello! Uy, ang ganda. Basta ka, Maureen. Tulad ng karaniwang bata, nagkahiyaan ang dalawa sa simula. Welcome to Ninoy Aquino Parks and Wildlife Center. So ito yung aming mini zoo. So papasok na tayo ha. Ayun ang ganda. Parrots. Monkey. Monkey, yun ang paborito ko yun. Monkey. Pangit! Sinisnap ako. Sinisnap ka? Oh, ito uli yung peacock. Oh. Tahimik siya. Pero nang makitang marami pala silang pagkakapareho, di lamang sa itsura, kundi sa mga bagay na kinagigiliwan at kinatatakutan nila, Huwag ka matakot. Hawakan mo lang, mabait siya. Hawakan mo lang ganun, oh. Ganun lang. Touch mo lang. Ito lang, ito lang. O, sige, sige. Dito yung ulo. O, dito yung ulo. O, game. Touch mo lang. Teka, hawakan ko yung ulo. Hawakan ko yung ulo, ha. O, wala na. Hawak lang. Yay! naging magkaibigan ang dalawang bata. Hindi ka kakagatin yan. Hawak ko yung ulo. Anong favorite? Limang taon ang tanda ni Maureen kay Rachel, kaya mas halata ang epekto ng progeria sa kanya. Hindi pa alam ni Rachel na si Maureen ang muka ng kanyang bukas. Bakit ka nagkaganyan? Nagkasakit ka? Hindi. Nung unang bata ka, ganyan ka na? Ano? Ordinaryong bata. So, kung nagkasakit ka, nagkaganyan ka na? Habang lumalaki. Habang lumalaki, gumaganyan ka na. Ilan taon na yung kapatid mo? 17, tsaka 18. Titindahan na pala kayo sa akin, ah. Wala kang buhok? Wala. Ikaw? Wala rin. Meron, konti. Ako mas makapal pa yung buhok ko, eh. Ipagkupit lang ako. Bumili ka ng ganito, wig? Ayoko. Bakit? Pagpagawa ka ng wig, may wig ako, kaya lang ayoko suot. Buong buhay ni Maureen nagtatanong siya kung bakit siya naiiba. Wala pa ring sagot sa kanyang pag-uusisa. Pero ngayon, alam niyang di na siya nag-iisa. Nung araw ding yon, dinala namin sa ospital ang dalawang bata. Check ko lang ito. Pwede ko itong Pinasuri ang kanilang katawan, dugo, atay, bato at ang puso. Sakit sa puso kasi ang karaniwang ikinamamatay ng mga batang may progeria. tinakon likod mo, ha?
Sige nga, malalim. Nang lumabas ang resulta, si Rachel ang unang kinausap ng doktor. Normal right now. Skin nila, the wrinkling of the skin starts very early. It starts at the first year of life and is progressive. Ang chest x-ray, so we're also looking kung may complication na sa heart, meaning kung may heart enlargement. So normal din. Siguro sa kanya, slower ang development. Because right now, wala pa siyang mga complications. It's about 6 to 8 hours fasting. Bye-bye na. Bye, sister. Thank you. Bye-bye. Nagpaalam ako kay Rachel na may ngiti sa labi. Pero di ko maiwasang itanong sa sarili, ano kaya ang mga komplikasyong dala ng mga susunod na taon? So ito, yung typical manifestations yun ng progeria, kita mo yung scalpel nose, yung prominent, yung kanyang yung eyes, and then yung micrognathia din. Yung small chin. Nang tingnan si Maureen, Small face for the windshield guard set. Parang namamanhid. Ito Maureen, no? Dito. Yan. So, ha? Okay. Picture tayo mamaya, ha? Okay. So, ano po ma'am? Labasin mo na natin si Maureen. Sige, doon muna si Maureen sa ano. Maureen, Basta ka muna, ha? kausapin lang ni Doctor si Mama. Doon ka muna. Sa labas, ha? wala pa mang sinasabi ang doktor, kabado na ako. Yung puso niya malaki, yung kanyang left po na side ng heart na nagpa-pump ng blood. Doon sa katawan po, ang napakataas po ang cholesterol niya. Kasi ang normal pong cholesterol hanggang 200, ang kanya po 265. Ang kanya pong bad cholesterol, kapag po kasi mataas ang sugar, mataas din po ang sugar ni Maureen 131. Ang normal po hanggang 99 lang, meron na rin po siyang diabetes. Walang nagawa si Araceli kundi ang tumango na lang. Ayon sa doktor, malubha na ang sakit sa puso ni Maureen. Kahit ano raw gamot, panandalian lang matatanggal ang sakit. Yung puso po niya, mas matanda po kaysa sa inyo. Kasi importante naman yung quality of life po yung alam niyang mahal siya unconditionally. Hanggang paglabas, tahimik si Araceli. Nagulat ako. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Hindi ko alam kung ano tatanong ko din kay doktora. Kasi nga, nabigla ako. Hindi ko alam na may ganun si Maureen. Sabi nga ni doktora, pagdasal ko na lang, paano gagawin? Sabi nga ni doktora, pahiram lang naman sa atin yung mga anak natin. Sabi ko kay doktora, ayaw ko nang umiyak. Kasi paglabas ko doon, tiyak tatanungan ako ni Maureen, bakit umiyak ka sa loob? Pinigil ko na lang yung iyak ko. So, kailan kayo iiyak? Ewan ko, hindi ko alam. Pagtulog na siya. Siguro sa hating gabi, pag magigising ako. May tinawagan si doktora. Tinatanong kung ano pwedeng vitamin sa'yo. Iniwan ko ang mag-ina sa lobby ng ospital. Nagtatanong na si Maureen sa resetang hawak ng nanay niya. Hindi naman Lahat vitamins yan, gamot yan. Oo nga, yun nga. Kaya lang hindi siya syrup. Puro tablet na. Hahatiin na lang natin ito. Yun. Di ba marunong ka namang uminom ng gamot? O, teka. Tahimik na pinasan ni Araceli ang katotohanan. At para kay Maureen, nagpinta siya ng magandang kinabukasan. Hindi ko sasabihin. Mahirapan pa yung bata. Okay naman na ako na lang. Wala na sigurong mas lulungkot pa sa imahe ng isang batang nasa dulo ng kanyang buhay. Akala ko noon balde-balding luha ang idudulot sa akin ng dokumentaryong ito. Pero iba ang naiwan sa akin ang pagkaibigan sa dalawang bata. Ipinaalala nila sa akin na gaano man kasakit, kahirap o kaikli ang ating buhay, isa pa rin itong himala na dapat ipagpasalamat. Na minsan kailangang ipaalala ang katapusan para ang buhay ay masimulan.
Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness. Ate Cara, Tito Lloyd, mga kuya, Kikoy, Baby, Linder, Ate Wilma. Una po sa lahat, maraming salamat po sa lahat ng tulong at pagod na ginawa niyo po para sa akin. Sa pamamasyal po mula sa Star City, sa Ninoy Aquino Parks and Wildlife, sa GMA hanggang sa Medical City, at sa pagtulong niyo po para ako ay mapatingnan ng doktor. Sana po ay hindi niyo ako makalimutan. Maraming salamat po ulit. Ingat po kayo palagi. I love you all. God bless. Love, Maureen. Maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi ninyo sa dokumentaryong ito? I-comment nyo na yan. Tapos mag-subscribe na rin kayo sa GMA Public Affairs YouTube channel.